Unti-unti na nga maibabalik ang kuryente sa mga apektadong lugar sa Cebu matapos ang mapaminsalang lindol nitong Martes. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Posibleng sa loob ng isang linggo ay maibalik na ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar matapos ang malakas na magnitude 6.9 na lindol ayon sa Department of Energy. Pero I cannot commit really the timeline, no? Pero talagang tinatrabaho niyan. Kasi actually, to date, umaakyat na yung percentage namin. Pero yung isa kasi, ang integrity ng mga structures, medyo kailangan pa i-check. Halimbawa, munisipyo, kailangan pupunta pa yung mga engineers and check the structure kung safe na siya para pumasok. No? So kailangan kami din maghintay. Anya ito ay dahil maaaring maging delikado kung agad-agad na maibabalik ang kuryente kaya nag-iingat sila. Kasi kailangan i-check isa-isa na walang problema. Eh napakadami, 64,000 households yata. So I would like to appeal lang for patience kasi kung bilisan natin baka hindi rin safe. But we are really working on that, especially sa BECO, which is a cooperative there. But if it's okay na, I think in a matter of days, pwede na namin ikabit yan. Pero yun lang nga, kailangan talaga safety muna. Kaugnay nito, tuloy-tuloy ang Department of Public Works and Highways sa pagsusuri sa mga lagay ng mga istruktura. Ayon kay Garin, una nang naibalik sa operasyon ng backbone ng 13 LGU. Dito ay inuna na maibalik ang kuryente sa mga ospital at water districts. Kaugnay na nangyaring lindol na itala ng PHIVOLCS ang isa sa pinakamalakas na aftershock kasunod ng lindol. We expect these aftershocks to last for, again, between several days to several weeks. For example, yung sa Bohol during the 2013 earthquake, more than 1 month, umabot pa ng, may mga aftershocks pa rin. And in fact, umabot ng close to more than 3,000 aftershocks 1.5 months after. Paalala ng PHIVOLCS sa publiko, mag-ingat sa posibleng epekto ng aftershocks. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.